Mr. President, after all that you have had to weather and endure, you have maintained your true nature of kindness and generosity. And for this, I applaud you. Wow! And what Wow! Oh, eto mga kadonatics. Nako! Mayor Magalong versus Richard Gomez and Lucy Torres, and talagang bumaliktad na ang mga Gomez, mga kadonatics. Si Lucy Torres at Richard Gomez kumambyo na din, mga kadonatics. Noon, hindi mo makikita na sinusuportaan nila si BBM, si Romualdez, pero ngayon bulgar na, mga kadonatics. Bulgaran na. Anong nangyari? At tinira pa si Mayor Magalong ng intensyon lang, mga kadonatics, ibulgar ang lahat ng involved sa flood control project. Tinira ni Richard Gomez si Magalong. Ano kaya ang dahilan, mga kadonatics? Bakit? Guilty ba si Richard Gomez? Or ano? Eto, panoorin na lang natin. May cryptic post si late Representative Richard Gomez laban sa umano'y mayor na sumasakay sa issue ng flood control projects. Dinadamay daw kasi nito ang buong Kamara sa kanyang sariling pagkukulang. Sa pagsingaw ng anomalya sa flood control project, punching bag ni Baguio Mayor Benji Magalong ang mga congressman ng bansa. Mga congressman at taga-DPWH daw ang nakikinabang sa pag-agos ng milyon-milyong pisong pondo para sa mga proyekto. Usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Tama. Pinalagan ni Leyte Fort. May sense, di ba, yung mga sinasabi niyo, mga kadonatics? Totoo naman talaga. Ha? Hawak ng mga congressman o politiko, ang mga DPWH officialis, mga kadonatics, or ang mga contractors. Kaya walang mali sa sinabi niya. Hindi niya naman sinabi, mga kadonatics, na lahat ng mga congressman. Pero itong si Richard Gomez nag-react at itong sinabi niya, mga kadonatics. District Congressman Richard Gomez ang mga banat ni Mayor Magalong. Sa kanyang Facebook post, bagaman hindi pinangalanan, pinunan ni Congressman Gomez ang pag-iingay ng isang city mayor. May ibang pakay umano ang alkalde sa pagsakay niya sa isyu ng korupsyon. Kung ito daw ay may kinalaman sa congressman ng lungsod na may nadalang mas maraming proyekto kaysa sa kanya, huwag niya raw idamay sa isyu ang buong mababang kapulungan para lang magpapogi. Bandang huli, payo ni Congressman Gomez, bago niya pakialaman ang Kongreso, ayusin niya muna ang problema ng sarili niyang bahay dahil lubog sa iba't ibang problema gaya ng polusyon sa hangin, palyadong public transport, overcrowding, pagsulpot ng illegal structures at watak-watak na urban planning. Sa huling bahagi ng kanyang post, hirit ni Gomez, mahiya ka naman. Ang tanong, may bahid ba ng katotohanan ang patutsada ni Goma tungkol sa lungsod ng Baguio? Ang mga problemang binanggit ni Goma ay kaakibat ng pag-unlad ng Baguio. Bakit dito na ako pinanganak? Alang nakita ko ang ganda ng Baguio that time. Pero hanggang sa lumipas ang panahon, hindi natin maiwasan yan na dumami ang mga buildings, mga dito pumupunta yung mga tao para magtrabaho. Now, about the traffic, di talaga natin maiwasan dahil mga daan natin hindi lumalaki. Dumadami yung building pero ang daan natin hanggang ngayon, ganun pa rin. Dumadami ang sasakyan, dumadami ang tao. Sabi ni Richard Gomez, there's not enough transportation daw. Ba't dumadami din yung sasakyan Ano yan? So, sobra-sobra pa. Kaya nga nagka-traffic dahil sobrang-sobra Sa kabila nito, kung ikukumpara sa ibang lugar, mas maganda pa rin anya ang Baguio dahil disiplinado mga tao at maganda ang klima. Well, sa akin lang, mga kadonatics, kung ipresenta mo yung sarili mo as a witness with evidences, mga kadonatics, it doesn't mean na pinabayaan mo na yung lungsod mo. Asan ka pa? Kasi kung may investigasyon talaga, mga kadonatics, sa flood control, kailangan talaga nilang mga witnesses, evidences, mga kadonatics, at may isang taong nagrepresenta. Huwag nyo naman sanang tirahin yung taong gustong lang maresolba yung kaso sa flood control. At etong si Richard Gomez, totoo naman talaga, mga kadonatics, unahin mo yung lungsod mo, pero hindi naman sinabi na inuna yung
pangingialam niyo mga kadonatics kasi ang ganda ng mga sinasabi ni Mayor Magalong about sa corruption. Di ba? Kung nakikinig kayo sa kanya. Kaya, at ang pinaka-importante dyan, napaka-respetado yung mga tao mga kadonatics sa Baguio City. Like Davao City. Di ba? It means maganda yung liderato nila. And for Richard Gomez mga kadonatics, alam ko maraming na-disappoint. Kasi noon, tinitira niya yung mga Erwin Tulfo, yung mga aso ni Tamba. Ngayon, grabe. Nung votasyon sa House Speakership mga kadonatics, binoto niya si Tambaluslos mga kadonatics as a speaker. Can you imagine? Siguro napagbantaan ng pondo. Kaya ganun ang nangyari mga kadonatics. Tila bang biglang kumambyo. 180 degrees mga kadonatics. At eto, yung sagot ni Mayor Magalong. Pero hindi ko rin alam kung bakit siya nagsasalita ng gano'n. Una-una, klaro naman yung binabanggit ko tuwing interview ko na marami ring matitino dyan sa House of Representatives. See? Marami namang matitino. Bakit siya lang pumalag? Nasaktan mga kadonatics. At siguro, nagiging Panginoon niya na din si Tambaluslos na tinira ni Mayor Magalong. Ewan ko anong nangyari sa utak ni Richard Gomez. Comment down below mga kadonatics. Ay, sa tingin ko siguro, baka ako yung tinutukoy. Kaya, nakakalungkot lang. Kaibigan kami. See, wala tayong kaibigan sa politika. Makailan lang mga kadonatics, 3 days ago or 2 days ago, BBM bumisita sa Ormoc. At doon ang ganda ng mga sinasabi niya mga kadonatics patungkol kay Lucy Torres. Andun din si Lucy Torres mga kadonatics, nagpasalamat kay BBM. So, talagang lantaran ng mga kadonatics na pro Martin Romualdez pa, pro BBM pa. Nako, eto, pakinggan natin. Ito yung pahayag ni BBM. Morning to everyone, ating mga gobernador, kanilang mga representatives that have come here, and of course our city mayor. And I will have to correct you. You say I'm always kind. I'm only always kind to you. The other people I'm not kind. Kasi mabait ka sa akin sumabait din ako sa iyo. Sinama ko na ang mayor natin ng Tacloban is also here. So, yun lang. Kunti lang yung mga kadonatics. At panoorin din natin yung sinabi ni Lucy Torres patungkol kay BBM. See, look at that. Talagang best friend mga kadonatics. Ang tawa ni BBM, ang smile niya. Kakaiba. Di ba? Yan ang nangyayari ngayon mga kadonatics. His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr., PCSO General Manager Mel Robles, Mayor of Tacloban, and a very good friend to Ormoc City, Mayor Alfred Romualdez. Romualdez. Mga Romualdez mga kadonatics. Di ba? I don't know if you know this, Mr. President, but you've been in Ormoc 4 times already. Inana niya kapinangga ang Ormoc. Nako. So it is with great honor that I stand here today to say welcome back, Mr. President, for the 4th and definitely not the last time. Welcome back to the city of beautiful people. We welcome you now, our nation's leader, who has come through countless challenges on your 4th year as president, from national security threats to strengthening the national economy, to alleviating the effects of natural disasters, among the myriad problems that come with the nation's highest office. On behalf of the Ormocanon people and all the people from Leyte, I thank you, Mr. President, for keeping a steady hand on the ship's wheel, despite sailing the roughest seas these past 3 years. Ay, talaga nakasuporta itong mga Gomez mga kadonatics. Di ba? Hindi ka naman magsalita ng ganun pag yung suporta mo sa kabila. For many of us, the best kind of leadership is one that leads by example. What? And one of the most leads by example mga kadonatics. Ay nako, iba na talaga yung utak ng mga difficult things in life is to stay true to the ideals that we stood by before embarking on the battles that come with public service. Mr. President, after all that you have had to weather and endure, you have maintained your true nature of kindness and generosity. And for this, I applaud you. Wow!
And what Wow! Ay, nako naman. Nawala na talaga yung support ako mga Kadonatics. I mean, nakasupport talaga ako sa mga Gomez noon. Especially nung tinira ni Goma, itong si Kerwin Espinosa, na nanalong mayor din sa Leyte. Pero ngayon mga Kadonatics, nagdududa na ako sa loyalty nitong mga Gomez. Well, ganun talaga, no? Kung saan yung kusina mga Kadonatics, doon ka talaga lalapit. Kung saan yung pera, dapat doon ka nakakapit. Well, anyway mga Kadonatics, what do you think sa mga Gomez? Comment down below. Anything you can say mga Kadonatics, we will read it mga Kadonatics. Thank you so much and God bless you mga Kadonatics. Don't forget to subscribe and like this video. Ingat palagi. Bye-bye.